Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 ng naninikit na preno ni customer dito sa kanang harapan. Dahil nga sa paninikit ng preno ni customer, nag-init itong rotor disc. Kaya yung grasa dito sa wheel bearing niya nag-melt na naging dahilan kaya umingay itong bearing niya at nasira. Kung napanood nyo yung part 1 nitong video mga boss, doon nyo makikita yon. After ko mapalitan ng bago yung inner bearing nito at maripak ko yan, inilagay ko na itong oil seal dito sa wheel hub niya. At dahil okay na yan, ipasok ko na itong wheel hub bearing dito sa spindle. At bago ko ilagay itong outer bearing niya, dinagdagan ko ng grasa mga boss. Tapos pwede ko na ngayon ilagay itong bagong outer bearing niya. Tapos isunod ko sa ilagay itong thrust washer. Tsaka ako ngayon ilagay na itong adjuster nut niya. Tapos gagamit ako ng Yami Turbo para mahigpitan ko na itong adjuster nut niya. Kung makikita nyo, pag nahigpitan ko na itong nut, iniikot ko itong rotor disc, tapos higpit ulit, tapos ikot dito sa rotor disc. Tsaka ako ngayon higpitan siya ulit. Pag wala ng kalog sa bearing yan at smooth na yung pag-ikot mo dito sa wheel hub bearing mo, okay na yan. Lagay mo na itong cutter pin niya, tsaka mo ngayon balututin para hindi mahugot itong cutter pin. Actually mga boss, meron niyang nut retainer, kaya lang bahala na daw si customer bumili para siya na yung maglalagay. Kaya ilagay ko na itong grease cap niya. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa paglinis ng brake caliper at ng piston. Sa paglinis lang naman itong piston mga boss, madali lang. Gagamit ka lang naman dyan ng tubig na may sabon, tapos papel diliha, yung size niya 1,000. Ganon din dito sa brake caliper mga boss, sabunin mo rin yan. Para kung merong kumapit na langis-langis yan o kaya malagkit, matanggal. Tapos yung paglalagyan mo ng piston seal, importante na malinis mo yon. Gumamit ka ng manipis na flat screw, kutkutin mo yung paglalagyan mo ng piston seal. Para yung kumapit na kalawang dyan matanggal. Importante kasi mga boss na itong paglalagyan mo ng piston seal, malinis yan. Pag okay na, banlawan mo maigi itong brake caliper mo. Pati itong piston mga boss, banlawan nyo rin maigi yan. Importante kasi mga boss na yung sabon na ginamit mo, matanggal dito sa brake caliper at dito sa piston. After nyan, patuyuin mo muna itong brake caliper mo, pati itong piston. Pag tuyo na yan, banlawan mo ng brake fluid itong loob ng brake caliper mo. Tsaka mo ibuhos dito sa piston para mabanlawan din yan. Tapos pwede ko na ngayon ilagay itong bagong piston seal niya. Pag nilagay nyo itong piston seal dito sa loob ng brake caliper, siguraduhin yung nailapat nyo ng maayos yan mga boss. At pag okay na yung pagkakalapat ng piston seal, pwede mo na ngayon ilagay itong piston. Kailangan pag ilagay mo itong piston mga boss, dapat balanse yan. Kaya lang masakit yung daliri ko mga boss, kaya gumamit ako ng flat bar. Idiin ko pababa itong piston. Kaya mag-alala, malabot lang yan pag malinis ang pagkakagawa nyo dito sa brake caliper. Hindi ko muna isinagad na ibinaba itong piston dahil nga sa ilalagay ko pa itong dashboot nya. At dahil sa okay na yung pagkakalapat ko ng dashboot dito sa piston, gamit itong flat bar mga boss, ididiin ko ulit itong piston. Malambot lang yan, oh. Tingnan nyo, diba? Malambot lang. At pag okay na, nailubog ko na itong piston nya, pwede ko na ngayon ilagay itong retaining ring nya dito sa piston boot. Pag nailapat nyo na yan ng maayos, pwede mo na ngayon ikabit itong brake caliper mo. Pero bago mo ilagay itong brake caliper, syempre unahin mo muna sa ilalagay itong brake caliper holder. Sa pagkabit naman itong brake caliper holder mga boss, meron yung 2 bolt na number 17. Pag naipakapit mo na yan sa thread nya, gamit yung box thread sa number 17, i-final mo na yung higpit dyan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa bolt, bago mo ilagay itong brake pad, linisan mo muna yan. Lilihain nyo lang naman yan mga boss, para matanggal nyo yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad mo dito sa brake caliper holder. Sa paglagay naman itong brake pad mga boss, madali lang yan dahil meron naman siyang guide na kung ano yung itsura ng brake caliper holder mo, ganun din ang itsura nitong brake pad. Itatapat nyo na lang yan mga boss. Kung makikita nyo, itinapat ko na lang itong brake pad. Tapos pag naitapat mo na itong brake pad, tsaka nyo ngayon siya idiin. At pag lumapat na itong brake pad dito sa rotor disc, okay na yan mga boss. Pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong brake caliper mo. Sa paglagay naman itong brake caliper mga boss, madali lang yan. Ilapat mo lang yan dito sa brake caliper holder mo. Pag okay na, pwede mo nga na ngayon ilagay yung 2 bolt na number 14. Tsaka mo ngayong gamitan ng box thread sa number 14, i-final mo na yung higpit dito sa 2 bolt ng brake caliper mo. At pag okay na yung pagkakahigpit mo ng 2 bolt dito sa brake caliper, lipat muna tayo ngayon dito sa brake hose. Kung makikita nyo, ipinakapit ko na itong fitting dito sa brake hose nya. Tapos gumamit ako dyan ng open wrench na number 10.
para mahigpitan ko itong fitting dito sa brake hose. Ayan siya mga boss, yung fitting, yung inihigpitan ko na number 10 na nakakonect nga yan dito sa brake hose. Pag okay na yung pagkakahigpit ko dyan sa fitting nya, dito naman ako sa kabilang dulo nitong brake hose, i-connect ko naman yan dito sa brake caliper. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko itong banjo bolt dito sa brake hose kasama yung washer nya mga boss, tsaka ako ngayon i-connect yan dito sa brake caliper. Ipakapit ko na yung thread nitong banjo bolt dito sa brake caliper, tapos gagamit ako dyan ng box wrench sa number 14, higpitan ko na yan. Pag okay na, gamit yung box wrench sa number 8, luwagan ko itong bleeder dito sa brake caliper. Pag tumulo na yung fluid yan mga boss, isarado ko ulit itong bleeder, tsaka ako pa-start itong makina. Sa pag-bleed naman mga boss, syempre naman dapat may kasama ka. Ipa-start mo itong makina, tapos ipapump mo yung brake pedal. Pag nagpirme, nakadiin sa brake pedal, tsaka mo ngayon luwagan itong bleeder. Ayan mga boss, kung makikita nyo, lumabas na yung fluid. Tapos isarado mo yung bleeder, tsaka mo ngayon ipabomba ulit yung brake pedal. Pag nagpirme ulit, nakadiin dapat sa brake pedal, tsaka mo ngayon luwagan itong bleeder. Ayan mga boss, kita nyo, lumabas ulit yung fluid nya. Sarado nyo ulit yan, tsaka nyo ipabomba ulit yung brake pedal. Ganun lang mga boss, hanggang sa yung fluid na lumabas dyan, buo na siya, wala na siyang hangin. Pag ganyan mga boss, pwede mo na ngayon tigilan sa pag-bleed. Tingnan natin mga boss kung hindi na ba i-stack up itong rotor dish nya. Ikot ko yan. At dahil sa okay naman ito mga boss, umiikot naman itong rotor dish nya, hindi naman siya i-stack up. I-check ko muna itong brake hose kung meron siyang leak. Importante kasi mga boss, lalo't duktungan, chine-check nyo yan kung meron siyang leak. Dahil sa okay naman, pa-switch off ko na itong makina. Tapos ipapihit ko itong manibela niya para itong rotor dish dumiretso siya. At para sigurado mga boss, pasok ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para ma-check ko itong brake master assembly niya kung meron siyang problema, pati na rin itong hydrovac. At syempre naman sa pag-check up na gagawin ko, dapat naka-start itong makina. Tsaka ako ngayon apakan itong brake pedal, papakiramdaman ko yan. Sa pag-check up kasi ng hydrovac mga boss, pag sumobra sa lambot itong brake pedal mo, possible sa hydrovac yun. Pag matigas naman itong brake pedal mo, sa hydrovac pa rin yun. Pag lumulubog naman yung brake pedal mo tapos hindi siya nagbabawas ng brake fluid, ang possible niyan dito sa brake master, sa repair kit niya. At dahil sa negative naman mga boss, wala akong makitang problema, balik na ulit ako dito sa ginagawa ko dito sa preno ni customer. Ilagay ko na yung gulong niyan. Siya nga pala mga boss, depende na rin sa inyo kung gusto yung i-overhaul yung kabilang side ng preno. Kasi dito sa ginawa ko, isang side lang yung may problema, yung naninikit. Dito lang sa side na ito sa passenger side, pero dun sa driver side walang problema. Ikutin ko na itong gulong mga boss para makita nyo na hindi na siya nag-i-stack up. Pero para sigurado, mag-road test na lang kami ni customer. Mahirap na kasi mga boss, malayo pa yung uwian ni customer. Baka mamaya magkaroon pa siya ng aberya. Siya nga pala mga boss, nirequest din kasi sa akin ni customer na kung maaari daw sa kabilang side ditong preno, siya na yung gagawa. Sabi ko naman, di okay lang. Kapag maninigit yan, hirap na makatakbo eh. Saka ano po, matigas na yung pedal. Ah, matigas na? Oo, pagka nanikit na siya. Parang ayaw na maglarong gano'n. Gano'ng katagal bago manikit? Pagka gamit na gamit yung preno, nikit na siya. Bago, hindi naman babago yung pedal. Hindi naman. Dati kahit segunda, hirap umarangkada eh. Ah, ganun? Pagka nikit na siya eh. Kaya talagang primera. Yung mga ganyan, dati matigas na yung ano, yung mga ganyan takbo. Matigas na yung pedal mo. Oo. Halos naka-stack na siyang gano'n. Ayun, magaan na ngayon. Magkano yun? Oh, pabalik tayo, matraffic na dyan para balik tayo, U-turn. Gamitin mo yung preno. Para manikit. Yan. Tapos subukan mo ngayon, tulinan yung takbo tapos preno. Tingnan mo kung magaan siya tumakbo. Layo ng pinagalingan mo sa akin. Binangonan? O, hindi mo, layo mo, binangonan pa. Para di masayang yung punta mo. Ano, magaan? Magaan na. Saka yung preno nyo lumambot, ano? Lumambot. Kasi nararamdaman ko, pag preno ko, muuga tayo eh. Ibig sabihin, pinipitik-pitik mo yung preno eh. Kasi kapag naninigit yan, pag pinitik-pitik mo yung preno, hindi agad uusad yun. Hindi uusad eh. Kaya ko sinasabi prenong gano'n, dati. Pag halimbawa sa mga ang pagkakikit na siya. Pusa ng preno, kahit di mo natapakan yung preno eh. Oo. Oo. Usa na siya nagpipreno. Pusa na siya nagpipreno eh.
Ayan, malambot na pati. Yan. O, di ba? Nagaan humatak eh. Oh. Baka naman sumabro tayo sa tulin. Nagaan na tumakbo? Magaan na? Magana. Ayan o, kita mo, pagbita mo ng preno, saan ka agad o, di ba? Ayan o. Para maganda na yung ngiti mo, sir, ha? Kanina pagdating mo, para problemado ka eh. Mahal kaya yung brake caliper, ano? Mahal. 5,000 mahigit. Ano pa yun? Local pa yun. Yung maraming tapak ko na yun, dati wala na. Nikit Naninikit na yon? Diretso pa tayo. Medyo tagalan pa natin ng takbo. Medyo haba-habaan pa natin para ano, kaliwa tayo yan. Sinusubok ko naman yan ngayon sa mga mabagal na takbo kasi nanggaling na tayo sa mabilis eh, di ba? Eh dito preno ka na ng preno. Kasi kung maninikit yan, kanina pa yan, alam ko. Dito naman tayo ngayon sa mga traffic na lugar, yung gamit ka ng preno. Ganyan ako mag-test eh. Kasi katiwiran ko kasi malayo ka. Di ba? Kaya pag binitawan kita dapat okay talaga yung sasakyan. Ha? Hindi nagbabago yung ano ng pedal. Dati, pag nanikit na to, hindi mo na magalaw yung itong pedal na ito, hindi mo na maano. Ayan. Steady na siyang matigas na ganun, kaya naitanong ko sa iyo kanina. Oo. Ganun kalayo na tinakbo natin, itong inikot natin. Oo. Tukod na yun. Nakatukod na. Tukod na yun, nikit na yun siya. Ibig sabihin okay na yan. Okay na. Di ba? Oo. Maramdaman mo na kapag naninigit eh. Saka ano, magaan siya. Oh, magaan siya. Malambot. Malambot siya ngayon, magaan pag umatak. Ayun nga. Saka nung dikit yan, itong kwarta pa nga yan eh. Oo. Tercera, hirap na hirap eh. Oo. Ayun na, kwarta ka pa. Oo. Ayun, kwarta, bigay mo ganun. Balik na pa tayo. Opa, balik na tayo. Okay na eh. Nakita ko, nakangiti ka na eh. Bibili mo na sana yung yung pyesa. Oh, buti na lang, hindi mo pa binili. 5,000 pyesa pa lang. Doon pa lang, lugi-lugi ka na. Dito na pa tayo, no? Diyan na tayo sa ano. Muli mga boss, dahil okay na itong sasakyan ni customer, hindi na naninikit itong preno niya dito sa Busog pa tayo, passenger side. Muli, maraming salamat sa panonood. Galing, Sana galing. nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mga boss, maraming salamat ulit sa inyong lahat.